Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipakita ang pagiging maaasahan at bagsik ng nuclear deterrent, ang Amerika ay naglunsad ng intercontinental ballistic missiles na bumiyahi ng humigit kumulang 4,200 miles bago ito tumama sa Marshall Islands. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa patuloy na modernization program ng militar ng bansa, sinabi ng Italian at German firm na ThyssenKrupp Marine System na gagawa sila ng isang karaniwang bid upang tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng unang submarine nito upang mapabuti ang kakayahan ng depensa ng Philippine Navy. At sa ibang balita, 4 na barko ng China Coast Guard ang nakitang nakapalibot sa Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng RORE mission ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ngunit hindi umano ito gumawa ng anumang agresibong pagkilos laban sa imbilapu-lapu ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang United States Air Force ay nagsagawa ng test launch ng isang Minuteman III nito na isang intercontinental ballistic missiles mula sa Vandenberg Space Force Base sa California bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipakita ang pagiging maaasahan at bisa ng nuclear deterrent nito. Ayon sa US Global Strike Command, ang paglunsad ay naganap alas 12 ng hating gabi noong Miyerkules. Ang Minuteman III ay nilagyan ng high-fidelity Mark 21 re-entry vehicle at tinanggalan umano ito ng nuclear warhead kung saan bumiyahe ito ng humigit kumulang 4,200 miles bago ito tumama sa Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site sa Marshall Island. Sinabi ng kagawaran ng depensa ng Amerika na ang paglulunsad ay isang nakagawiang pagsubok na isinasagawa sa loob ng ilang dekada bilang bahagi ng pagtiyak na patuloy na kredibilidad at lakas ng nuclear deterrent ng Amerika. Sinabi rin ng US Global Strike Command na ang missile system ng Amerika ay patuloy sa serbisyo at nananatiling isang sentral na bahagi ng US nuclear triad kasama ang mga strategic bombers at mga ballistic missiles na inilulunsad mula sa nuclear submarine nito. At speaking of submarine, abay ipinahayag ng Germany noong Martes ang pamumuno nito sa industriya ng defense technology. Kaya naman inaalok nila ang Pilipinas na kumuha ng makabagong U-212 NFS submarine para sa Philippine Navy. Sinabi ng Italy at German firm na ThyssenKrupp Marine System na gagawa umano sila ng isang karaniwang bid upang tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng unang submarino nito sa patuloy na modernization program ng militar ng bansa. Sa isang interview, sinabi ni German Ambassador to the Philippines, Andreas Michael Papernotsky, na sa tingin niya ay malaki ang maitutulong nila sa pagpapabuti ng mga kakayahan ng depensa ng Philippine Navy kasama ang German at Italian governments na patuloy na magtatrabaho pa rin sa pag-alok nila sa Pilipinas. Sinabi ng Germany na ang U-212 NFS submarine nila ay nagtatampok umano ng low acoustic, magnetic at visual signature na mga katangian at ginawa itong undetectable o stealthy. Sakaling kumuhaan niya ng submarine ng Philippine Navy ay magkakaroon ito ng significant strategic advantage sa pamamagitan ng air-independent propulsion technology na unang ikinabit sa U-212 NFS. Sa ngayon ay mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na bumili nito ang Pilipinas dahil sa NFS o New Future Submarine na talaga namang nakakalula ang presyo nito at tanging Singapore pa lamang ang mayroon nito sa Asia, habang ang South Korean company naman na Hanwha ay patuloy na nililigawan ang Pilipinas upang manalo ito sa submarine contract. At sa ibang balita naman, sinabi ng Philippine Navy na natapos nito ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang anumang hindi kanais-nais na insidente na minarkahan ang ikawalong magkasunod na RORE mission nang walang anumang panghaharang na mga barko ng China. Ang RORE mission ay isinagawa noong Biyernes sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng
Philippine Navy para sa West Philippine Sea na walang mga Chinese maritime militia ang nakita sa paligid ng Ayungin Shoal, ngunit mayroon umanong 4 na mga barko ng China Coast Guard ang nagbabantay sa lugar, ngunit ang 4 na barko ay hindi umano gumawa ng anumang mapilit o agresibong aksyon. Sinabi ni Trinidad na ang matagumpay na RORE mission ay muling pinagtitibay ang pangako ng militar sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na logistical at operasyonal na suporta sa mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre at ituguyod ang soberanya at mga karapatan sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad ay hindi anya natin kailangang humingi ng pahintulot mula sa anumang dayuhang kapangyarihan at ang misyon na ito ay magpapatuloy. Idinagdag ni Trinidad na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng bansa at pinanindigan nito na mayroon tayong karapatan na magsagawa ng mga aktibidad alinsunod sa mga international at lokal na batas. Kulong!